ka nandito? Nakabudol! Oh, nabudol. Minus 1, 31 million minus 1. 30 million, 999,999. Minus 1, 39 million, 999,990. Ba't kayo nandito? Marcos, alis dyan! Oh, ikaw, huwag naman. Yan, nalay. Huwag naman. Baka, antipresyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami, ng grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras, binigyan natin sa lahat ng oras. Bigyan mo ng oras ang taong bayan. 2 taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress for our grievances. We are seeking answers. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas ng pangako. Saan na ba kayo pangako nyo? May pabahay. Nagawa ba? Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nakikinig mo ako, binibigyan natin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. You take a hair follicle drug test. That's the grievance number 1. Yun ang gusto namin resulta. Number 2, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number 1, yung pinitang nito. Saan ako may pera? We want explanation. Ano yung nangyari sa Philhealth Fund? We want explanation. Ano nangyari doon sa 1.4 billion na blood control program? Nagkumabaha pa rin. Tapos doon wala namang walang bakal. Yung simento. Tapos hinahanap yung barko na tumama doon sa blood control project na yan. Hinayupak na yan. Tapos doon, ano nangyari doon sa PhilHealth 89 billion? Ano nangyari? Hindi natin alam yun. Ano nangyari doon sa mga pera? Doon, marami ka pa. 500 billion, napunduha na sa 150 billion, nasaan na? Humingi ka pa? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo, sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kay Sara. Takot na takot kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapalinig kay Marcos, kayong mga AFP at mga PNP, pakiusap, huwag niyong aawayan yung AFP, PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May mga kasama kami na ex-PNP, may kasama kami mga ex-military. No? Hayaan nyo lang sila. Bakit? May trabaho silang ginagampanan, mas malaking problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tayo ang hihingi sa tulong sa sarili natin. Kung hindi sasagutin ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon. Tayo ang sasagot. Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamataas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, employing the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society. Just society that shall, and a government that shall embody our ideals. Ideal ba yung magturok tayo? Ideal ba yung magdakaw? Yung anak mo nga magdakaw, papaluin mo eh. Isikain mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal ba bawal ba magalit? Contempt? O, yung contempt. Yes or no? Ano ninyo? Yan ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo sino ka, convicted ka, nagko-contempt ka ng tao. Hanip ka. Baka
nawalan ako ng boses. Ikaw. Convicted ka criminal. Anong ginagawa mo dyan? Diba? Kaya may bukas ka rin. Kaya nga, hindi dapat na inapi. And now, what you're trying to do, after the people are saying lahat ng grievances nila, pinapaliktad din yung konstitusyon. Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin. Tama ba yun? Mali! Pakinggan na sagot nyo. We, the sovereign Filipino people, to ordain and promulgate this constitution. Batas natin yun, kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer na hindi naintindihan yan, talaga, sorry, hindi ka naintindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo ang masusunod. We, the sovereign Filipino people, walang Pilipinas kung walang taong bayan. Walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan. Walang konstitusyon, wala yung taong bayan. Tayo nag-ratify, isa ako sa nag-ratify. Ikaw, matanda ka na rin. Oo, nag-ratify rin ito. Sino mga tatanda rin ito, mga senior? Nag-ratify kayo ng Constitution 1987. And we saw to it na meron tayong konstitusyon sa ngayon sa kagustuhan natin to ordain, pinaspasa natin, and promulgate this constitution. Kaya problema ngayon, anong ginagawa nila? Sinaboy! Kanya masalita! Sinaboy! Pinorkitik! Yung constitution na. Huwag mo siya magalit. You are weaponizing the constitution laban sa Pilipino. Bakit? Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno. From President, Vice President, Napisara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, three branches of government. Pakinggan ninyo. Galit ang taong bayan. Napakahirap mag-intindihin doon. Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal ako magpasensya. Tayo ba high tolerance for pain? Hindi na, okay lang. Hiwa-hiwain nyo ko, tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin, tatawanan ko lang yun. Tanggalin niyo yung kuko ko, okay lang sa akin yun. Kuryente nyo ko, okay lang sa akin yun. Ginala namin sa akademya. No? Usupaising nun eh. Kaya, pag kami nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan. Kaya pag kami nagalit, huwag na natin paabutin ito na kami mismo, bigyan. Makinig kayo down the line. Huwag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Ang naintindihan nyo yung sinasabi ko? People's Court. Kami mismo ang lilitis sa inyo. Kami mismo. At lahat ng nagnakaw, lilitisin namin. Ilalagay namin yung death penalty na ilang taon nyo nang hindi pinalagay. Pinaon nyo sa limot. Habang kayo nagre-resolution 10, mga animal kayo. Ay, hindi ka naman nahulog ko, tangin ninyo. Hindi ko naintindihan. Unsa ko na. Yes, we are the sovereign Filipino government, the sovereign Filipino people. And we deserve respect. We deserve respect. Hindi tayo dapat takutin. Pinawawala na ako ng boss ko. Hindi tayo pwedeng takutin. Pagkat lahat ng kanilang kapangyarihan, ano sabi sa konstitusyon? All power, all authority emanate from the people. And sovereignty resides with the people. So, bakit nyo kami inaway? Bakit nyo kami tinatakot? Bakit nyo kami pinupukpok? Kay OJC, pinupok.